Alam mo ba? Kapag nagkakaroon tayo ng diskusyon tungkol sa edukasyon at inclusivity, madalas nating marinig ang usapin tungkol sa mga taong may intellectual disability. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay may limitasyon sa pag-iisip, pag-unawa at paggawa ng mga gawain sa araw-araw. Pero hindi ito pare-pareho dahil may iba na may mild na kondisyon habang ang iba naman ay kailangan ng mas mataas na level ng suporta. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng intellectual disability ang isang tao? Maaaring ito ay sanhi ng genetic conditions tulad ng Down syndrome o Fragile X syndrome. Maaari rin itong resulta ng infection o injury habang nasa sinapupunan pa lamang ang sanggol. Sa ilang kaso, ang malnutrisyon, exposure sa toxins, o kakulangan sa pangangailangang pangkalusugan ay maaari ring magdulot nito. Kaya naman ngayong linggo, ipinagdiriwang ang Intellectual Disability Week. Ito'y isinusulong para bigyang pansin ang kahalagahan ng kamalayan, edukasyon at suporta sa mga may ganitong kondisyon. Sa Pilipinas, ipinagdiriwang ito bilang bahagi ng mas malawak na pagkilala sa Persons with Disabilities o PWDs at ang kanilang mga karapatan. Mula noon, mas maraming pag-aaral at advocacy movements ang lumitaw para mas maunawaan ng lipunan ang kondisyong ito. Pero, hindi lahat ng developmental disorders ay intellectual disability. Halimbawa, ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD ay hindi itinuturing na intellectual disability. Ang ADHD kasi ay may kinalaman sa attention span, impulsivity, at hyperactivity, habang ang intellectual disability ay may kinalaman sa cognitive function at learning ability. May mga pagsusuri at intervention na makatutulong sa mga may intellectual disability. Ilan sa mga ito ay ang Special Education o SPED, therapies, at skills training program upang matulungan sila na maging mas malaya at makilahok sa lipunan. Sa panahon ngayon, patuloy ang pagpapalakas ng suporta para sa mga may intellectual disability. Ilang mga batas tulad ng Magna Carta for Disabled Persons ang nagbibigay ng pangangalaga at benepisyo sa mga may kapansanan. Marami rin ang mga non-government organizations na nagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at skills development para sa kanila. Kaya naman, ang pagtanggap at pag-unawa sa mga mayroong intellectual disability ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno kundi ng buong lipunan. Ngayon, alam mo na!